Kung sinabi ng kaaway mo ang gagawin nila sa'yo, ang dapat mo lang gawin ay makinig. Hindi ko alam kung kailan naging bagong normal na paulit-ulit kang sinasabihan ng kaaway mo. Isang kaaway, hindi lang basta ordinaryong kaaway. Hindi yung kaaway na basta na lang sumulpot. Isang kaaway na matagal mo ng kalaban, daan-daang taon na. Pagkatapos, sinasabi nila ang gagawin nila sa'yo, pero hindi mo sila pinapansin at patuloy mong binabaliwala iyon. Kahit nakikita mo nang bumabagsak ang lipunan mo. Ipinakita ko na sa iyo ang nangyayari sa UK at Paris, lalo na kamakailan nang may kaguluhan doon. Kahapon, nagkaroon ng kaguluhan sa Brussels, Belgium. Nangyari ito kahit saan sa mundo. Sinasabi rin nila kung anong gagawin nila sa'yo. Pinaka-epektibong paraan ng komunikasyon ay makinig. Ibig kong sabihin, doon mo malalaman kung nagsisinungaling ang isang tao o hindi siya nagsisinungaling. Tugma ba ang kanilang mga salita sa kanilang mga gawa o hindi? Pangalawa na yon. Pero ang pinakauna ay pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng iyong kaaway. Pakinggan mo ang sinasabi ng kaaway mo. Ganyan mismo. Mayroon talagang libu-libong ganitong mga video, okay? Literal na libu-libong ganitong mga video. At hindi ko pa inuulit ang sarili kong mga video. Sige. Linggo-linggo lumalabas ang ganitong video. Sobrang dami. Pakinggan mo ang babaeng ito. Sa mga leader ng kanluran, tapos na ang panahon ninyo. Unti-unti nang nawawala ang mga hangganan ninyo. Anong mga natuklasan? Alam nila. Ano ang ibig nilang sabihin sa unti-unti nang nawawala ang inyong mga hangganan? Ito ang ibig nilang sabihin sa unti-unti nang nawawala ang inyong mga hangganan. Ito ang Paris. Hindi ito gawa ng mga taga-Paris. Tingnan mo, nawawala ng inyong mga hangganan. Ang mga taong ito ay merong. Naririnig nila, hindi na sila darating pa dahil narito na sila. Nasa loob na sila ng inyong mga hangganan at bansa. At kahit na nangyayari ito, mayroon pa rin tayong mga taong hindi ito nakikita. May mga kaaway ka na nagsasabi sa'yo kung anong gagawin nila sa'yo. Sinasabi nila sa'yo kung anong ginagawa nila. Nakikita mo ang mga plano nila na nagkakatotoo sa harap mo mismo habang nangyayari ito. May mga tao pa rin nagsasabing walang mali at sobrang kanan lang ang problema. Si Tommy Robinson pa raw ang issue. Hindi mo ito magagawa. Pasensya, yan ang sabi niya. Tara, tuloy na tayo. Ang iyong sakit ay hinihigop palabas at ang pagkakaisa ng Islamikong kapatiran ay nabubuo. Nang hapon na ang mga anak ng Islam na ang labang ito ay laban ng tagumpay o pagkamartir. Paparating sila para labanan ka hanggang kamatayan. Isang hakbang na lang tayo mula sa Diyos ko. Tinatanggihan namin ang inyong watawat. Nagsimula na ang panawagan para sa jihad. Hindi magtatagal, kayo na ang susunod. Hindi niya sinasabi yan sa Mogadishu. Hindi niya sinasabi yan sa Islamabad. Hindi niya ganito sila kakapal ang muka. Sinasabi niya yan sa Denmark, Copenhagen. Kaya ako, maisip mo ba na may Nazi na tatayo sa gitna ng London, Piccadilly Circus, o Times Square noong 1900 at tapat na pong S at magsasabing, ito ang gagawin namin. Pupunta kami at gagawin namin ito. Maisip po bang mangyari yon? Hindi. Ang mga makabayan na Brito at Amerikano ay siguradong, pero nangyayari ito ngayon sa kanluran. Papipiyestahan ka! Alam mo, kung ikaw ay Kristiyano, Hudyo, Hindu o ateista, Oo, ako rin. kung naniniwala ka sa kahit ano maliban sa Islam, para sa'yo, ang baba lang yan. Ibig ko sabihin, hindi nila ito tinatago. Alam mo, ginagawa nilang malinaw ito. Paparating sila para sa'yo. Nagkakaisa sila. At gusto nila, alam mo na yun ang layunin nila. Gusto nilang ipalaganap ang Islam sa buong mundo. Gusto nila na ang buong mundo ay sumunod sa reliyon ng demonyo. Relihiyon ng kapayapaan. Paulit-ulit ko na itong sinabi, bibigyan kanila ng pagpipilian na magpalit ng relihiyon o hihingan kanila ng jizya na buwis o papatayin kanila. Tatlo lang talaga ang pagpipilian kapag sila ang kaharap mo, okay? Walang ganun na huwag kang mag-alala dyan. Kaya lagi akong panig sa mga Hudyo dahil alam nila ang kinakaharap nila. Kailangan nating lahat, alam mo kahit ikaw ay isang ateista, Kristiyano, Hudyo o Hindu, kailangan nating magkaisa laban sa paparating na kapahamakan. At ano ang gagawin natin? Ganito ang ginagawa ng mga magulang sa kanluran. Pinapapunta nila ang mga anak sa mga kaganapang may Islamistang propaganda
kung saan nagdadasal sila. Huwag mo yang gawin sa anak mo. Huwag mong gawin yan sa mga anak mo. Tingnan mo ito. Maging katulad ng batang yan. Hindi bumaba, pati yung mismong guro. Tingnan mo yung guro, pati siya bumaba. Mga walang hiya talaga. Walang hiya. Tingnan at pakinggan mo sila. Matatatakan kang ekstremista, fundamentalista o terorista dahil dumating ang Islam upang takutin ang lipunan at takutin ang mga kaisipan at ideya. Kung hindi, ano ang patunay na totoo ang ating reliyon? Kung totoo ang Islam, kailangan itong sumalungat. Kailangang may banggaan ng sibilisasyon at ideolohiya. Dapat talaga may banggaan. Hindi ito usapin ng mapayapang pagbabago. Halimbawa, sabihin na lang natin na paubos na ang mga puti, Kristiyano, ateista at secular. At hinihintay nilang mawala tayo dahil mas mabilis silang dumami. At pagkatapos, alam mo na, pagdating ng 2,130 buong Europa, ay Muslim na. Alam mo, parang dahan-dahan lang itong nangyari. Hindi ganoon ang mangyayari. Magkakaroon ng alitan at banggaan. Parang sinabi ni Karl Marx tungkol sa komunismo. Walang mapayapang paglipat mula kapitalismo papuntang sosyalismo. Wala talaga. Kailangan ng revolusyon. Habang natutuklasan natin, ang mga sosyalistang demokrata ay nagpapabagsak sa ating bansa. At tuloy nilang ginagamit ang pera ng ibang tao. Pinapatay nila ang inobasyon. Pinapatay nila ang produktibidad. Pinapatay nila ang mga bagong paraan ng pagpapalago ng iyong ekonomiya o ng iyong GDP. Tingnan mo ang UK at kung anong nangyayari sa Europa. Hindi maiwasan, nauubusan din sila ng pera ng iba sa huli. Pagkatapos, magigising ang mga kapitalista at tatanungin, ano ang ginawa ninyo? Kung mananatiling buo ang ating demokrasya, pareho lang ito sa Islam. Walang magiging mapayapang transisyon. Darating talagang punto na kailangan mong tumindig at magkakaroon ng tunggalian. At hindi ko alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Mayroon akong magandang video para sa'yo. Ipapalabas ko yan sa'yo. Bibigyan ka niya ng malinaw na timeline. Hindi kailanman magsasama ang Islam at anumang hindi Islam, tulad ng sekularismo, demokrasya o kalayaan. Yan mismo ang sabi ng pamahalaang Britanya. Napantanto na nila ngayon. Kaya ngayon, nasa 150 milyon na ang budget nila. Para lang sa Prevent Scheme. Pinag-uusapan mo pa lang ang terorismo lang. Mi anim. MILIMA GCHQ, umaabot ang kanilang budget ng halos 650 milyong libra kada taon. Kailangan natin. Narinig mo ba yon? Alam na ng pamahalaang Britanya yan. Malamang luma na ang clip na ito. Noong panahong yon, sinusubukan pa ng establishmentong Britaniko na lumaban kahit kaunti. Kaya tinaasa nila ang budget ng mga organisasyon laban sa terorismo. Pero pagkatapos, tinamaan sila ng woke mind virus. Kaya ang ginawa nila, sabi nila, kailangan nating maghanap ng balanse. Isama rin natin ang ilang taong nasa dulong kanan. At mula noon, bumaba na ang bahagdan ng mga Muslim na ekstremista. Dati ay 90% ito. Dati, puro Muslim ang ekstremista sa terror watch list ng UK. Ngayon, 70% na lang sila. At sino ang ipinalit nila? Nagdadag sila ng mga bagong kategorya tulad ng cultural nationalism, ibig sabihin gusto nating mangguna ang mga pagpapahalagang Britaniko sa ating mga pulisya. Gusto naming naming ilagay ang mga pagpapahalagang Britaniko sa unahan ng lahat. Kaya iyon ay isang anyo rin ng ekstremismo. Kaya ganoon nila ibinaba ang porsyento. Kaya ang punto, kahit ng establishmentong Britaniko o ang pamahalang Britaniko bilang institusyon o ang Estadong Britaniko ay lumalaban, wala talagang paglaban. Unti-unti nang nawawala ang paglaban. Tingnan mo sila. Para magkaroon ng takot sa puso, kailangan ipakita ang dominasyon. Oo, hindi basta makukuha ang dominasyon, kailangan itong ipakita. Oo, itong Pakistani na lalaki, hindi niya tinatanggap yon. Sa totoo lang, sumisikat siya sa Pakistan dahil sa ekstremista niyang pananaw. At kasama niya itong lalaki. Sinasabi niya, alam mo, hindi basta ibibigay ng mga puti ang susi sa'yo. Kailangan mo itong ipaglaban. Para doon nila sila inihahanda. Isa akong ininyero, kailangan itong ihulma. Isa pa, tradisyon din ito mula sa parehong Sahih Bukhari. Ayon sa sugo ni Allah, ako ay nagtagumpay. Sa Kabanata 8, talata 60, sinabi niyang maghanda kayo
at gamitin ang digmaan upang takutin ang kalaban. Kaya ang pananakot sa kalaban ay, sa katunayan, bahagi ng Islam. Ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na dapat nating tanggapin at unawain pagdating sa batas ng jihad. Tama sila, hindi nila ito gawa-gawa. 100% silang totoo. Kahit sino tingnan mo, lahat sila may alam at maraming nabasa. Hindi ka pupunta kay Bushra Sheikh para magpaturo ng Islam. Hindi mo gagawin yon. Lumapit ka sa mga eskular na ito. Alam nila ang kanilang ginagawa. Nag-aral ako ng Islam at sigurado akong tama sila. Nagtagumpay ako sa pamamagitan ng takot. Kung may takot ka kay Allah, natatakot din sa iyo ang iba. Napakalinaw ng Quran. Maghasik ng takot sa puso ng iyong mga kaaway at mga kaaway ni Allah. Ginagawa nila yon. Paparating sila. At sa ngayon, anong ginagawa natin? Ano ang ginagawa ng mga taga-kanluran? Ano ang ginagawa ng mga woke na payaso? Ipinapadala nila ang kanilang mga anak sa kanila, sa kanilang mga muske. Talagang kahiya-hiya. Sige, ipapadugtog kong video na ito. Pakinggan ninyo. Sa pagkakaintindi ko, parang 100 taong plano ito at 50 taon na tayo sa planong ito. Tama. Kumusta sila? Ano na ang nagawa nila? Kung titignan sa mas malawak na perspektibo, ang Qatar ay maliit na bansa sa gitnang silangan na may mas mababa sa 350,000 mamamayan. Maliit na bansa. Ang Qatar ay nagbibigay ng mas maraming pera sa edukasyon sa Britanya, sa edukasyon sa Canada, tersiaryang edukasyon at sa mga universidad sa Amerika kaysa sa alinmang bansa sa mundo. Bakit ang maliit at mayamang bansang ito nagbibigay ng napakalaking halaga sa mga demokratikong universidad sa kanluran? At ito ay para gamitin ang soft power upang maimpluwensyahan ito. At ang mga taga-Qatar ay may baya. Sa Islam, ang baya ay espiritual na panunumpa sa Muslim Brotherhood. Ang pamilyang maharlika ng Qatar ay sumusunod sa lahat ng relihiyosong kautusan, mga pasya at fatwa ng Muslim Brotherhood. Sinasabi ko yan dahil maraming konserbatibo ang nakikinig sa akin. Maraming konserbatibong Republikano-Amerikano ang nakikinig sa akin. Kaya naman naiinis ako. Nagagalit ako. Yung paraan ni Trump na sobrang maluwag sa mga taga-Qatar. Qatar, pasensya na. Isa sila sa pinakamapanganib na mga bansa. Sila mismo ang nagpupundo, sila ang nagbibigay ng pera sa mga anti-kanluraning pananaw sa ating mga universidad. Lahat ng mga woke na baliw na nakikita mo sa mga campus ng universidad, lahat sila ay naimpluwensyahan ng pera mula sa Qatar. Nagbuo sila ng bilyon-bilyon sa mga universidad sa UK at US. Sa Oxford at Cambridge, nag-invest sila ng bilyon-bilyong dolyar. Barya lang yon sa kanila. Ang talino ng ideya, kahanga-hanga. Ano? Oo. Bakit ka pa magpapadala ng mga hukbo kung pwede mo namang pasukin ang isipan ng ating kabataan at panoorin na lang ang kaguluhan na mangyari? Ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan ko ang Israel. Dahil naiintindihan ko, alam ko na alam ng mga Israeli kung sino ang kanilang kaharap, kung ano ang kanilang hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit naiinis, nagagalit at nafi-frustrate ako kapag nakikita ko ang mga konserbatibong Amerikano. Bagaman ang malaking mayora ng mga konserbatibong Amerikanong Republikano ay sumusuporta pa rin sa Estado ng Israel. Pero may bagong woke right tulad nitong si Candace Owens. At lahat ng mga taong ito naggalit sa Israel. At dahil lang sa nabulag sila ng galit nila sa Israel, hindi na nila napapansin ang totoong issue na siya namang Qatar, na siya namang Muslim Brotherhood, Ehipto. Itong mga taong ito ang mga kaaway ng ating sibilisasyon. Sige, hindi ito bago. Wala namang bago dito. Sige, hindi ito usapin ng mga Republikano o Demokratiko o ng US at gitnang silangan. Ito ay isyu ng buong kanluraning sibilisasyon laban sa Islamikong sibilisasyon. Yun talaga yon. Kung titinan mo sa ganong perspektibo, may saysay itanong, sino ang kalaban natin? Ang Saudi Arabia at UAE sa panahon na yon, alam mo, lalo na ang UAE. Habang mas nagiging kanluranin sila, mas nagkakaroon ng pagkakatulad ang mga interes natin. Nagkaroon ng tsansa ang Qatar na maging kanluranin, pero tinanggihan nila dahil maliit lang daw ang bansa nila. Sa tingin ko, sila ang may pinakamataas na per capita income sa mundo. Sa tingin ko, ang GDP per capita nila ay mga $150,000 US dollars, alam mo na. Mga 10 hanggang 15 bilyong dolyar, malaking halaga na yon, gaya ng napatunayan nila. Pero sa kanila, parang wala lang. Kung gusto mong guluhin ang mga pangunahing halaga ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Estados Unidos, maliit lang ang 10 bilyong dolyar. Ilagay mo ang ilan sa mga bilyong ito sa Columbia at Harvard, at ayos na. Hindi mo kailangang puntahan lahat ng universidad. Basta makarating lang ito sa ilan sa mga universidad ninyo.
Ayos na, tapos ka na. Sila ang tunay na kumakatawan sa brotherhood sa mundo at tinatantiya namin na ginagamit ng mga taga-Qatar ang hanggang $1 trillion na assets bilang soft power para bumili ng pabor sa mga universidad, sa ating media, sa ating mga leader politikal para maisulong ang kanilang mga layunin at adyenda. Kaya nang ungguna ang Qatar sa pagrepresenta ng interes ng brotherhood na layuning sirain ang mga demokratikong bansa. Kaya ibinibigay nila lahat ito. Pangunahing layunin nilang sirain ang kanluraning sibilisasyon, hindi lang mga demokratikong bansang di nila pinapansin. Pakistan at Bangladesh, bagaman teknikal na demokratiko, ay hindi bahagi ng kanluraning sibilisasyon. Iyan ang mahalaga at gustong sirain. Walang muwang. Iniisip ng marami na sila ay mabuti at gumagawa ng magagandang bagay at pinopondohan ng ating mga universidad, pero sa totoo lang, binabago nila ang diskurso sa kanluran. Sa mas malawak na pananaw, layunin ng Hamas, sangay ng Muslim Brotherhood sa Palestina, nawasakin ang Israel at mga demokratikong bansa sa kanluran. Ang Hamas nalaban sa mga Hudyo, pero isantabi muna natin yan sandali. Santabi muna natin yan. Kalimutan muna natin ang mga Hudyo. Tulad ng sabi ko, kung gusto nating pigilan ng Russia, dapat armasan ang mga Ukrainian. Kung ayaw nating masangkot ang ating mga kabataang lalaki sa digmaan laban sa Russia, armasan natin ang mga Ukrainian. Ibigay natin sa kanila ang lahat ng kailangan nila. Sabi nga ni Churchill noong World War II, bigyan kami ng kagamitan at tatapusin namin ang trabaho. Ganon din, bigyan natin ng kagamitan ng mga Ukrainian para matapos nila ang trabaho. Ibig sabihin, ang mga Baltic, mga Estoniano, mga taga-Latvia at mga Pulako, di na kailangan makipagdigmaan sa Russia. Ganon din kung gusto mong mapigilan ang kalaban na ito, ang mga Islamist, ang mga jihadist na may balak sakupin ng kanluran, gaya ng paulit-ulit nilang sinasabi araw-araw, kailangan nating mapanatili ang pag-iral ng Israel. Hindi lang ito tungkol sa pag-aalaga sa mga Hudyo, alam mo yon, parang mga woke na kanan nagalit sa Israel na tinatawag na Israel Drainage Syndrome. Mas malaki pa ito kaysa sa Israel lang. Para ito sa ating kapakanan. At kapag sinabi kong ating, ibig kong sabihin para ito sa kapakanan ng kanluran, ng sibilisasyong kanluranin. Para sa ating kapakanan na mapanatili ng Israel ang posisyong ito. Ito ang dahilan kung bakit sa napakatagal na panahon sa loob ng 78 taon ipinagtanggol ng kanluran ng Israel. Bakit tayo nagbabago ng paninindigan na yon? Bakit? May nagbago. Mas naging bukas tayo sa pananaw ng mga Muslim, kahit iba ang layunin nila. Para itong pagpapakamatay. Kaya nga may Gays for Gaza. Bakit mo sinusuportahan ng Gaza? Dahil kung magiging Gaza ang Israel, lahat ng homosexual ay itatapon mula sa mga bubong. Parang gagawa ka lang ng pangalawang Afghanistan. Yung Afghanistan ng Taliban. Bakit? Ayaw nilang makinig. Ganyan talaga ang mga woke na kanan. Oo, malaki ang Amerika. Pero yan ang unang hakbang. Hindi nila makita dahil parang may Israel Rage Syndrome sila. Galit sa mga Hudyo at sa Israel. Pumapayag pa silang makipagsabwatan sa mga Islamist. Kaya itong mga woke na kanan, hindi sila nalalayo sa mga taga-suporta ng Gays for Gaza. Laban sila sa demokrasya, seksista, nais alipinin ang mga babae, patayin ang mga bakla, at tanggalin ang karapatan ng mga relihiyosong minorya sa mundo. Pinatay ng Hamas ang mga mamamayang Amerikano at Briton noong 7 ng Oktubre. Dinukot nila ang mga ito. Nakakagulat, ilan sa pinakamahusay na universidad gaya ng mga Ivy League sa US, Oxford sa UK at University of London ang magluluwal ng ilan sa pinakamatalino at mahusay na edukadong kabataan sa mga demokrasya ay sumusuporta sa Hamas. Sinusuportahan nila ang mga anti-demokratiko, bastos na terorista na sumusunod sa kultura ng kamatayan na gustong wasakin ang demokrasya, na gustong sirain ang Britanya, Pransya, Italia, Alemanya, Canada, Australia at Estados Unidos. Naikikintal sa mga kabataan ang Red-Green Alliance ng radikal na kaliwa na nanggingibabaw sa marami sa ating top na universidad. Dahil nais ng radikal na kaliwa at ng mga Islamistang alisin ang hegemonya ng kanluran, nagkaroon sila ng kakaibang pagkakaisa na tinatawag na Red and Green Alliance. Ang ating mga intelektual na naimpluwensyahan ng pera mula sa Muslim Brotherhood ay nagtuturo sa ikalawang henerasyon ng mga kanluranin na sirain ang kanilang bansa at kultura. Nakakabigla. Aba, masasabi mong mahusay ang ginawa ng mga Islamista. Mahusay talaga. Alam nilang hindi nila kayang talunin ng kanluran gamit ang militar. Kaya nagpasa silang subukan ang ibang paraan. Talagang matalino,
masamang katalinuhan at nakakaawa rin. Nakakaawa sa panig natin